Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang 9 na pagkaing nakakapinsala sa bato na dapat iwasan. Alam nyo ba na sa ating pang-araw-araw na pagkain ay maaaring may nakatagong mga sumisira sa bato na unti-unting lumalason dito? Ang bato ay isa sa pinakamahalagang organo dahil ito ay tulad ng isang filter na pabrika na nagtatanggal ng toxins at nagpapanatili sa katawan na malusog. Ngunit ayon sa pinakabagong istatistika, isa sa bawat 10 tao ang may malalang sakit sa bato at marami ang hindi nakakaalam. Ang nakakagulat ay maraming pagkain na itinuturing na masustansya ay nagiging lason para sa mga taong may problema sa bato. Kaya, ano-ano ang mga ito? Kinakain niyo ba ang mga ito araw-araw? Sa video na ito, ibabahagi ko ang 9 na pagkain na lubhang mapanganib sa mga taong may sakit sa bato. Alamin ang mga ito ng maaga upang maiwasan ang pinsala sa bato at mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Panoorin niyo po ang video hanggang sa huli upang protektahan ang inyong mahalagang blood filtration factory. 1. Abukado, superfood na puno ng nutrisyon, ngunit sobra sa potassium, mapanganib. Sino po sa inyo ang mahilig kumain ng abukado? Ang abukado ay sikat dahil sa malusog na taba, bitamina E, at creamy nitong lasa. Para sa mga may sakit sa bato, kadalasang pinapayuhan ng mga doktor na limitahan ang pang-araw-araw na paggamit ng potassium. Sa isang abukado, maaaring umabot ito sa halos 1,003 ng ligtas na limitasyon ng potassium sa isang pagkain lamang. Bakit mapanganib ang labis na potassium? Sa malusog na tao, inilalabas ng bato ang labis na potassium sa pamamagitan ng ihi. Kapag mahina ang bato, naiipon ang potassium sa dugo na nagiging sanhi ng hyperkalemia. Ito ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng abnormal na tibok ng puso, paghinto ng puso, panghihina ng kalamnan, pamamanhid, pagkapagod, pagduduwal, at hirap sa paghinga. Ang hyperkalemia ay talagang mapanganib at maaaring maging banta sa buhay. Kaya, ang mga may malubhang sakit sa bato o sumasailalim sa dialysis ay dapat iwasan ang abukado ng ganap. Kung mas banayad ang sakit at labis na mahilig sa abukado, kumonsulta sa doktor. Maaaring payagan ang napakaliit na halaga, halimbawa, 1 o 2 manipis na hiwa at hindi madalas kainin. Ang ligtas na prinsipyo ay unahin ang pagbabawas ng abukado sa dieta kung mahina na ang bato. Mas mainam ang pag-iwas kaysa paggamot. Number 2. Saging. Matamis na prutas, ngunit puno ng potassium. Ang saging ay isang karaniwang prutas, hinog, matamis, at madaling kainin. Maraming pamilya ang may ugali na kumain ng isang saging pagkatapos kumain. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ang saging ay maaaring isang pagkain na kailangan iwasan. Ang dahilan ay mataas ang potassium sa saging. Ang mga may mahinang bato ay hindi maayos na naglalabas ng potassium kaya madali itong maipon sa dugo kung sobra ang kain. Ang mataas na potassium ay maaaring magdulot ng abnormal na tibok ng puso at maging paghinto ng puso na lubhang mapanganib. Ang mga sintomas na ito ay madaling ipagkamali sa ibang sakit, kaya kailangan mag-ingat ang mga may sakit sa bato. Kung banayad ang sakit sa bato at hindi pa hinihingi ng doktor ang mahigpit na pagbabawal, maaaring kumain ng saging paminsan-minsan sa maliit na dami at kalkulahin ang konsentrasyon ng potassium sa isang araw. Para sa mga may malubhang sakit sa bato o sumasailalim sa dialysis, pinakamahusay na iwasan ang saging. Kung gusto kumain ng matamis na prutas, pumili ng mas kaunting potassium tulad ng mansanas, peras o pakwan. Kaya, mas mahalaga ang pag-iwas sa pagtaas ng potassium kaysa sa paggamot. Para sa mga may mahinang bato, ang pag-iwas sa saging ay isang simple at ligtas na paraan upang protektahan ang bato at cardiovascular system. 3. Kalamansi at kalamansi juice. Pinagmulan ng vitamin C na nagiging lason sa bato. Ang kalamansi ay mayaman sa bitamina C, madaling inumin, at mabuti para sa balat. Ngunit para sa mga may sakit sa bato,
Ang kalamansi ay maaaring magdulot ng pinsala dahil sa mataas nitong nilalaman ng potassium. Ang madalas na pag-inom ay nagiging sanhi ng pagkaipon ng potassium sa dugo na nagdudulot ng abnormal na tibok ng puso at panghihina ng kalamnan. Ang pag-inom ng kalamansi juice nang walang laman ang tiyan o pagkatapos kumain ay nagpapabilis din ng pagsipsip ng potassium at asukal na madaling maging labis para sa bato. Kaya, hindi kailangan iwasan ng ganap ng mga pasyente sa bato, ngunit dapat limitahan sa 1 hanggang 2 beses lamang sa isang linggo at uminom ng napakaliit. Halimbawa, kalahating kalamansi na may halong tubig. Tandaan na huwag gamitin ang kalamansi juice para sa paghalo ng gamot dahil maaaring magkaroon ng interaksyon. Iwasan ang pag-inom ng walang laman ang tiyan at pinakamabuting uminom ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos kumain. Iwasan ang nakaboteng kalamansi juice dahil naglalaman ito ng maraming asukal at preservatives na nagpapataas ng panganib ng diabetes, labis na katabaan at alta presyon na nagpapabilis ng pagkasira ng bato. Kung gusto ng maasim, maaaring pumili ng mansanas, ubas o blueberries na mas kaunti ang potassium. Sa madaling salita, mabuti ang kalamansi para sa malusog na tao, ngunit para sa mga may sakit sa bato, kailangan kontrolin ang dami ng potassium upang protektahan ang puso at bato. Maging maingat. Fara, patatas. Kaaway na puno ng potassium at asin para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Ang patatas ay napakapamilyar sa mga Pilipino, mula sa pritong patatas sa kalsada hanggang sa nilagang patatas na luto sa bahay. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ang patatas ay nagtatago ng 2 malaking panganib, mataas na potassium at madaling maging labis ang asin kapag inihanda. Tungkol sa potassium, ang isang katamtamang patatas ay naglalaman ng malaking dami ng potassium at ang potassium sa patatas ay natutunaw sa tubig kapag niluto. Kaya kung sobra ang kain at hindi nasasala ng bato, maaaring maipon ang potassium sa dugo na nagdudulot ng abnormal na tibok ng puso, panghihina ng kalamnan at mapanganib na komplikasyon. Kailangan kontrolin ng mga pasyenteng may sakit sa bato ang dami ng patatas. Maraming pritong patatas na inihanda o nilagyan ng maraming pampalasa na may mataas na sodium. Ang pagkain ng inihandang patatas ay madaling magdagdag ng asin at mantika na nagpapataas ng presyon ng dugo, pamamaga at nagiging pasanin sa bato. Ang karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng pritong patatas araw-araw o pagluluto ng nilagang patatas nang hindi inihahanda upang mabawasan ang potassium o paggamit ng patatas bilang kapalit ng kanin upang magbawas ng timbang. Samantalang ang patatas ay may mas mataas na potassium kaysa puting kanin. Ang ligtas na paraan ng paghahanda ay balatan, hiwain ng maliliit at ibabad ang patatas sa malamig na tubig ng ilang oras upang mabawasan ang potassium. Maaaring pakuluan, itapon ang unang pinagpakuluan at pakuluan muli 2 beses upang mabawasan ang potassium. Limitahan ang pagdagdag ng asin at iwasan ang malalim na pagprito. Kapag kumakain, kumuha lamang ng maliit na bahagi at huwag madalas kumain. Kung maaari, ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay dapat pumili ng ibang starchy food tulad ng kamote, kalabasa o mais. Laging kumonsulta sa isang dietitian o doktor upang ayusin ang dieta ayon sa antas ng sakit sa bato. Kamatis. Wonder drug para sa kalusugan, ngunit hindi para sa bato. Ang pagkain ng kamatis ay nagpapaganda ng balat at mata. Ito ay isang karaniwang kasabihan dahil ang kamatis ay mayaman sa bitamina C, beta-carotene at antioxidant lycopene. Mula sa nilagang kamatis hanggang sa tomato sauce, matatagpuan ito sa pang-araw-araw na pagkain. Gayunpaman, para sa mga may sakit sa bato, ang kamatis ay maaaring maging isang nakatagong panganib. Ang dahilan ay naglalaman ang kamatis ng maraming potassium. Ang mga may mahinang bato ay hindi maayos na naglalabas ng potassium, kaya ito ay naiipon sa dugo na maaaring magdulot ng abnormal na tibok ng puso, pagkapagod, panghihina ng kalamnan, at maging paghinto ng puso.
Tandaan, kapag gumagamit ng kamatis para sa mga may sakit sa bato, limitahan ang pagkain ng hilaw. Ang pagkain ng hilaw ay naglalabas ng buong dami ng potassium, samantalang ang pagluluto ay nakakatulong na mabawasan ito. Tanggalin ang buto at balat kapag nagluluto dahil naglalaman ang buto at balat ng maraming mineral at ang pagtanggal nito ay magbabawas ng potassium. Iwasan ang nakaboteng tomato sauce na processed. Ito ay isang concentrated product na mataas sa potassium at asin na nagiging pasanin sa bato. Kontrolin ang bahagi. Kung gusto, ilang hiwa lamang o kalahating maliit na kamatis at isama ito sa kabuuang dami ng potassium sa araw na iyon. Nauunawaan ko na mahirap palitan ang kamatis sa pagluluto, ngunit maaaring palitan ng pulang siling kampana na inihaw, ginadgad o gumamit ng suka at bawang upang makagawa ng maasim na lasa na mas ligtas para sa bato. Sa madaling salita, mabuti ang kamatis ngunit hindi angkop para sa mga may mahinang bato. Unahin ang proteksyon ng bato sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng pagkain. Number 6. Brown rice, gintong kaibigan para sa kalusugan, ngunit kaaway para sa mahinang bato. Kapag binanggit ang brown rice, maraming nag-iisip ng malusog na pagkain, mataas sa fiber, vitamina B, magnesium, at iron. Ang brown rice ay nakakatulong na kontrolin ang sugar level, sumusuporta sa pagbaba ng timbang, at mabuti para sa puso. Kaya kadalasang inirerekomenda para sa mga diabetic. Gayunpaman, para sa mga may malalang sakit sa bato, kailangan ang pag-iingat dahil ang brown rice ay naglalaman ng mas maraming phosphorus at potassium kaysa sa puting bigas. Ang phosphorus na naiipon ay maglalabas ng calcium mula sa buto na nagdudulot ng osteoporosis at vascular calcification. Ang labis na potassium ay magdudulot ng abnormal na tibok ng puso at panghihina ng kalamnan. Kaya, ang karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng brown rice araw-araw, pagkain ng malalaking bahagi o pagpapares nito sa beans, saging, at patatas na nagpapataas ng phosphorus at potassium sa pagkain. Kaya kung gusto kumain, bawasan ang dalas sa isa o 2 beses lamang sa isang linggo, kumuha ng maliit na bahagi, ibabad ang bigas ng 4 hanggang 6 na oras, at itapon ang labis na tubig pagkatapos lutuin upang mabawasan ang ilang mineral. Ipares ito sa mga gulay na may mababang potassium tulad ng upo, pipino, sa halip na beans ay mas ligtas. At pinakamabuting kumonsulta sa isang nutritionist o doktor dahil ang bawat isa ay may iba't ibang antas at mas mainam na unahin ang kaligtasan ng bato kaysa sa dietary trends. 7. Processed meat. Tahimik na, kaaway, na puno ng asin at lason. Tuyo, longganisa, tosino, corned beef, luncheon meat, ang mga ito ay masarap, madaling ihanda, at nakakagana. Ngunit maraming pamilya ang madalas na gumagamit nito dahil mabilis, masarap, at madaling itago. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ang pangkat ng pagkain na ito ay isang malaking panganib na kailangan iwasan. Bakit nakakapinsala sa bato ang processed meat? Ipapaikli ko ang 3 pangunahing dahilan. Una, labis na sodium. Ang mga processed product ay kadalasang inasnan ng husto upang mapreserba at mapataas ang lasa. Ang labis na asin ay nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa katawan, pamamaga, at alta presyon. Ang mga salik na ito ay nagpapahirap sa bato at nagpapabilis ng paglala ng sakit. Ikalawa, mapanganib na preservatives tulad ng nitrites, nitrates, at phosphates. Ang nitrites at nitrates ay nagpapanatili ng kulay, ngunit sa katawan ay maaaring bumuo ng nitrosamines na may potensyal na magdulot ng pangmatagalang pinsala. Ang phosphates ay karaniwang additives sa processed foods na nagpapataas ng phosphate sa dugo ng mga pasyente sa bato na humahantong sa calcium phosphate imbalance, mahinang buto, at vascular calcification. Ikatlo, ang mataas na konsentrasyon ng protina ay mahirap i-metabolize. Ang processed meat ay naglalaman ng concentrated protein. Kapag sobra ang kinakain, lumilikha ito ng maraming metabolic byproducts
tulad ng urea, creatinine, at uric acid na nagpapataas ng pasanin sa pagsasala ng bato at nag-aambag sa pagbaba ng function nito sa paglipas ng panahon. Nakakamatay na ugali, maraming almusal at handaan ang may ganitong processed meat. Ang matagal na pag-iipon ay magdaragdag ng sodium at preservatives na nagpapahirap sa bato. Kaya, ang mga may sakit sa bato ay dapat ituring ang pangkat na ito bilang lason at iwasan ng husto. Kung gusto, isang maliit na piraso lamang paminsan-minsan at unahin ang sariwang karne tulad ng isda, lean meat, manok na walang balat, at lutuin ng simple tulad ng nilaga, pinasingaw, at itapon ang unang pinagpakuluan. Kapag bumibili, basahin ang label at iwasan ang mga produkto na may nitrites o phosphates sa mga ingredients. Atsara at kimchi, paboritong pagkain na puno ng asin at toxins para sa bato. Ang pagkain na may kasamang atsara o kimchi ay napakapamilyar at nakakagana. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ito ay isang pangkat ng pagkain na lubhang ipinagbabawal dahil sa mataas na nilalaman ng asin at posibleng makagawa ng hindi magandang sangkap sa panahon ng fermentation. Una, sodium, asin. Upang mapreserba ang atsara o kimchi sa mahabang panahon, kailangan ng maraming asin. Ang resulta ay ang nilalaman ng sodium sa 100 gram ng kimchi o atsara ay maaaring napakataas, sapat na upang lumampas sa inirerekomendang pang-araw-araw na limitasyon para sa mga pasyente sa bato. Ang labis na sodium ay humihila ng tubig sa mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pamamaga at alta presyon. Ang alta presyon naman ay isang salik na sumisira sa glomeruli ng bato na lumilikha ng isang vicious cycle ng sakit. Susunod, ang mga panganib na sanhi ng fermentation o hindi tamang pag-iingat tulad ng atsara na bagong gawa sa unang ilang araw ay maaaring naglalaman ng mataas na nitrites. Ang nitrites, kapag pinagsama sa amines sa tiyan, ay maaaring bumuo ng nitrosamines na may potensyal na magdulot ng cancer. Ang atsara na may amag o lumot ay maaaring maglabas ng alpha toxin na lubhang nakakalason sa atay. Ang kimchi na matagal nang nakaimbak ay maaaring magpataas ng oxalate na isang salik na nag-aambag sa pagbuo ng kidney stones. Bukod pa rito, ang atsara ay nagbibigay din ng potassium. Ang pagkain ng marami ay maaaring maging sanhi ng pagkaipon ng potassium sa mga may mahinang bato na humahantong sa abnormal na tibok ng puso. Kaya, ang payo ay kapag kumakain ng atsara o kimchi para sa mga pasyente sa bato, pinakamahusay na iwasan o limitahan ng husto. Kung gusto, tandaan ang 4 na hindi. Huwag kumain ng atsara na hindi pa lubos na umasim upang maiwasan ang nitrites. Huwag kumain ng atsara o singkamas na may amag. Huwag kumain ng higit sa 50 hanggang 50 gram sa bawat kainan at huwag kumain ng magkakasunod na araw. Huwag kumain ng kasabay ng maraming iba pang maaalat na pagkain. Maaaring pumili ng low-salt variety o gumawa ng sariling atsara na may mas kaunting asin. At bago kumain, banlawan sa maligamgam na tubig upang mabawasan ang asin sa ibabaw. Sa madaling salita, ang atsara at kimchi ay masarap na pagkain ngunit puno ng panganib para sa mahinang bato. Para sa pangmatagalang kalusugan, limitahan ang pangkat na ito hanggat maaari. 9. Delatang pagkain, pansamantalang kaginhawaan, ngunit pangmatagalang pinsala sa bato. Panghuli, pag-uusapan natin ang mga delatang pagkain tulad ng delatang isda, delatang karne, delatang sopas, delatang beans, delatang prutas, madaling buksan at kainin, napakakomportable. Ngunit ang delatang pagkain ay isang tahimik na mamamatay sa bato dahil naglalaman ito ng maraming asin at additives. Una, napakataas na nilalaman ng asin. Ang delatang pagkain ay nangangailangan ng asin upang mapreserba ng matagal. Isang lata ng sopas o isang lata ng isda ay kadalasang naglalaman ng daan-daang miligramo ng sodium. Ang mga regular na kumakain ng delata ay madaling lumampas
sa inirerekomendang limitasyon ng asin at humahantong sa alta presyon, pamamaga at labis na pagpapahirap sa bato. Ang label na reduced salt ay hindi nangangahulugang ganap na ligtas. Pumili ng mga produkto na talagang mababa ang asin. Pangalawa, additives at preservatives na nakakapinsala sa bato. Ang lining ng lata ay maaaring naglalaman ng BPA na nagdudulot ng endocrine disruption. Maraming produkto ang may nitrites, nitrates at phosphates, mga sangkap na masama para sa bato, buto at daluyan ng dugo. Bukod pa rito, ang MSG ay nag-aambag din sa pagtaas ng kabuuang sodium at sa Pilipinas, ang delatang pagkain ay napakapopular dahil sa kaginhawaan. Kung kinakailangan, banlawan ng tubig, pumili ng mababa sa sodium, basahin ng mabuti ang label, at iwasan ang mga latang umbok o expired. Pinakamainam na unahin ang sariwang pagkain at lutuin sa bahay upang pangmatagalang protektahan ang bato. Iwasan ang delatang pagkain, bumalik sa pagluluto ng sariwang pagkain at kumain ng mas kaunti ang asin. Konklusyon, protektahan ang iyong bato. Ngayon para sa malusog na kinabukasan, mahal kong mga kaibigan, ang bato ay maliit ngunit ito ay isang mahalagang tagapagbantay ng kalusugan. Kapag nagkaproblema ang bato, ang buong katawan ay nagkakaroon ng kaguluhan at sa pamamagitan ng video na ito, umaasa akong natukoy ninyo ang siyam na nakatagong kaaway sa inyong pang-araw-araw na pagkain, ang mga pagkain na tila pamilyar tulad ng abokado, saging, patatas, brown rice, processed meat, atsara, at delata ay tahimik na sumisira sa function ng bato araw-araw kung hindi kontrolado. Ang magandang balita ay ganap na mapoprotektahan ang bato kung sisimulan natin ang pagbabago mula sa maliliit na bagay ngayon. Pumili ng puting bigas sa halip na brown rice, mansanas sa halip na saging, sariwang karne na nilaga sa halip na processed meat, bawasan ang asin, at pinakamahalaga, uminom ng sapat na tubig, regular na magpa-check up, at sundin ang payo ng doktor. Isang maliit na pagbabago ngayon ay maaaring makatulong sa isang tao na mapanatili ang kanyang mahalagang bato. Hangad ko po ang inyong patuloy na kalusugan at kapayapaan araw-araw. Paalam po at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.